Una sa lahat, bahay sa Bombon, Camarines Sur, sinalakay. Nanay na umunay nagbubugaw ng kanyang 6 na anak, walang kawala. Kabilang sa mga nasagip, 2 taong gulang pa lang. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Congressman Arnie Tevez ipapadeport na matapos ituring na banta sa seguridad ng Timor-Leste. Mga matataas na opisyal ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations pinagsusumiti na rin ng courtesy resignation. Konsyerto sa may Pag-asa Island natuloy sa kabila ng pagbuntot ng mga Chinese vessels. Sa pulsa video, truck na kargado ng mga bato tumagilid. May nadaganang rider. Mga driver na dobleng sinisingil sa pamasahe ng mga paserong plus size, binalaan ng LTFRB. Sa Frontline Showbiz, dilaw singer-songwriter na si Maki may tila red flag moment sa isang babaeng fan na biglang umakyat ng stage. Baba ka, ate! Kuya! Sige na nga. At sa pabaong Pampa-Good Night, ang madreng palaban sa beatboxing. Aba? Bukasan, bukasan. Nabistong isang nanay na binubugaw umano ang kanyang mga anak na menor de edad sa Camarines Sur. Umaabot ng 5,000 piso ang kinikita ng suspect mula sa parokyano niyang foreigner. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division ang bahay na ito sa Bombon, Camarines Sur. Naaktuhan nila ang isang nanay na ibinubugaw umano online ng kanyang mga anak. Ayon sa NBI, 2024 nang magsimulang online kalaswaan ng sospek, nasa $100 o katumbas ng higit 5,000 piso ang kinikita ng sospek, depende sa hihilingin ng parokyanong dayuhan. Nasagip ang 6 na magkakapatid, edad 2 hanggang 17 taong gulang. Inaalam pa kung iniaalok din online ang 2 taong gulang na anak ng sospek. Sa investigasyon, parehong walang trabaho ang sospek at kanyang mister. Iniimbisigahan din kung kasabwat ang tatay ng mga bata sa online kalaswaan. Nagbabalang otoridad sa mga magulang na inaabuso ang mga anak, maging ang panganib na dulot nito sa mga bata. Once na na-post or na nag-engage tayo sa online shows ng mga bata, hindi po natin alam kung saan ito kakalat. Pwede sa dark web, pwede sa internet. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Materials in relation to Cybercrime Prevention Act. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na bata, nasasailalim naman sa medical examinations at psychosocial intervention. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Formal lang pinadedeport ng Timor-Leste si Arnolfo Tevez matapos maaresto. Git pa ng gobyerno ng Timor-Leste, walang legal na basehan para manatili sa naturang bansa ang dating kongresista. Ang tanong ngayon ay kung maibabalik na ba agad-agad sa Pilipinas si Tevez. At para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan live si Camille Samonte. Camille, himayin mo pa nga sa amin itong pahayag ng gobyerno ng Timor-Leste. Bok Mean, kinumpirma na nga ng gobyerno ng Timor-Leste na ipade-deport nila si dating Congressman Arnolfo Tevez matapos siyang arestuhin. Naniniwala ang Timor-Leste na makakaapekto sa seguridad ng kanilang bansa ang pananatili ni Tevez doon na nakaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas na miyembro ng ASEAN. Dahil dito, maaaring masira nito ang bilateral relations ng dalawang bansa at implikasyon nito sa internal security. Ipade-deport na raw nila si Tevez dahil wala siyang valid visa at kanselado na ang kanyang Philippine passport. Agad daw na ipatutupad ang desisyon na ito ng Ministry of Interior.
Sinabi rin ng gobyerno ng Timor-Leste na kaakibat ng kanilang pagnanais na maging miyembro ng ASEAN ang pagbibigay diin sa responsibilidad na makipagtulungan sa pagtataguyod ng hustisya, legalidad at stability sa rehiyon. Bokmean, kasunod nga niyan ay may dokumento na ibinigay ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio sa miyembro ng media kaugnay nga ng inihain nilang petition for habeas corpus. Anya, napagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeals ang kanilang petisyon at tinanong din natin ng Department of Justice ukol dyan, pero wala raw silang way para ma-confirm nga kung granted nga ba talaga itong habeas corpus dahil binabase lamang daw nila ang kanilang desisyon at aksyon base doon sa opisyal na impormasyon at komunikasyon na ibinibigay ng gobyerno ng Timor-Leste sa Pilipinas. Bokmean. Okay. Bok, I'm just trying to recall yung nangyari kay Teves. If I recall correctly, in 2024, he attempted but failed to get political asylum from Timor-Leste. So medyo matagal-tagal na siya nandyan. Bakit ngayon lang nila, I don't know if you know the answer, pero bakit ngayon lang nila biglang dinampot at Sinuko. biglang pinapa-deport after so long, more than a year? Oh, Bok, naku, tumagal talaga kasi kung matatandaan ninyo, nitong June 2024, actually nag-grant na yung extradition request ng Pilipinas. Pero nag-apela dyan ang kampo ni Teves at hanggang sa nagpabalik-balik yung apela on both sides from Department of Justice hanggang sa ito na nga nitong 2025 nitong March nagulat yung Department of Justice na biglang binaligtad ng Korte ng Timor-Leste yung kanilang desisyon at hindi na nga pinagbigyan yung extradition request. After that, kung pagkakatanda ko ay naghain pa ulit ng apela at ang motion ang Department of Justice dyan pero wala pa silang binibigay na sagot o desisyon ukol dyan. Kaya ngayon, ito nga yung hinihintay ngayon ng Department of Justice, yung formal communication and confirmation from the government of Timor-Leste kung ito na nga, ano ba yung naging basihan talaga sa pag-aresto kay Teves. Bokmean? Camille, dedetalye lang ako kasi since papadeport na nga si Teves, posible na ba siyang mauwi anumang oras sa bansa? Hindi ba makakaapekto dito kung totoo nga na nag-grant ng korte yung kanilang habeas corpus na petition? Yan nga, may anang hindi pa rin masagot ng Department of Justice dahil nga naghihintay sila kung paano yung transfer of custody. No? Because normally kung deportation ang mangyayari dyan, usually ang gobyerno ng Pilipinas dapat ang gagastos nga dyan para masundo si Teves at maibalik dito. Pero dahil mayroon nga petition for habeas corpus ang kampo ni Teves at ang iginigiit nga ng kanyang abogado ay nag-grant ito at sinasabi kasi ni Attorney Topacio 48 hours na hindi allowed na i-move or i-transfer si Teves dahil nga nag-grant itong petition. Ngayon, magiging challenge yan, dahil itong deportation ay executive decision, habang ito namang habeas corpus na nag-grant sa kanya ay from the Court of Appeals, so judicial yan. So yan yung medyo magiging legal challenge on the side of Department of Justice kung yun nga, paano yung magiging proseso. At so yan ang patuloy na babantayan natin at imino-monitor pa rin daw ng Department of Justice. Bokmean. So Camille, tama no details yet kung kailan siya maibabalik ng bansa. From your end, wala pa kayo nakuha ang ganyang impormasyon? Yes, Mean, wala pa talagang exact details kung ano yung mangyayari. But for Department of Justice, ang lagi lang nilang sinasabi is prepared sila when it happens. So, pero hindi pa nila pini-specify nga kung gagamit ba ng chartered plane or what. But as to the details kung today, anytime ba yan or tomorrow morning, wala pa tayong confirmation dyan, Mean. Okay, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Umaasa ang kampo ni dating Gobernador Roel Legamo na mapapauwi agad ng Pilipinas si Arnolfo Teves Jr. Pero ang kampo ng dating kongresista kinikwestiyon ang pag-aresto sa kanya. Nagbabalik si Camille Samonte. Mag-aalis
Alas 8 kagabi oras sa Timor-Leste, inaresto si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves sa tinutuluyan niyang bahay sa lungsod ng Dili. Puwersahan umano siyang dinampot. Napayakap pa nga si Teves sa kanyang abogado. Ang ending, pareho silang nakakulong sa tanggapan ng Department of Interior ng Timor-Leste. Ayon sa anak ni Teves na si Axel, walang bitbit na arrest warrant o anumang legal na dokumento ang mga dumampot sa kanyang ama. They just came in forcefully. They took him out forcefully. He was illegally kidnapped and is now illegally detained. Wanted sa Pilipinas si Teves kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Ilang beses sinubukan ipa-extradite ng gobyerno si Teves. Pero ibinasura ng Court of Appeals doon ang extradition request ng Pilipinas nitong Marso. Ayon naman sa DOJ, bagamat nagsabi na ang Timor-Leste na ayaw na nilang manatili pa si Teves sa kanilang bansa, hinihintay pa rin daw nila ang gagawin nitong hakbang kung ide-deport ang dating mambabatas bilang undocumented foreigner o alinsunod sa nakabinbing extradition request. Oras na may pinal na desisyon na, handa silang iuwi agad si Teves. Para naman sa byuda ni Governor Degamo na si Congresswoman Janice Degamo, malaking hakbang ang pag-aresto ng Timor-Leste kay Teves para makamit ng kanilang pamilya ang hustisya. We are happy and hoping na talagang ayuwi siya. We have been waiting for this for a long time and hoping na ito na talaga yung hinihintay namin. Ang custodial facility ng PNP nakahanda raw sakaling kailanganin ng lugar kung saan ididetene si Teves. Magpo-provide po kami ng mga pulis po nila. Meron naman po kaming security escort dito. Kaya sabi ko lang, let us prepare yung custodial natin in case na kailangan po ng DOJ na meron pong taguan soon si Teves. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa gitna ng umiiral na no-contact apprehension policy, may mga motoristang takot ng magbigay daan sa mga emergency vehicle gaya ng ambulansya. Baka raw kasi matikitan sila dahil sa NCAP. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi makaabante ang ambulansyang ito habang nasa stoplight. Wala kasing rider na gustong magbigay daan sa takot na mahuli sila sa no-contact apprehension policy o NCAP kapag umabante sila o lumipat ng lane. Paglilinaw ng MMDA, walang violation sa ganitong sitwasyon. Hindi raw huhulihin ng mga aandar na sasakyan kahit nakapula ang traffic light kung may padadaaning ambulansya. Yung amin pong NCAP, may automatic review po yan. Hindi ibig sabihin na pag na-capture ng AI ay automatic may ticket. So yung mga instances po kung saan nag-giveaway po yung mga pribadong sasakyan para hayaang makalagpas yun pong mga emergency vehicles natin. So, i-cancel po or i-invalidate yung ticket. So, hindi po sila technically mai-issuean ng ticket at hindi na po aabot doon sa kailangan pa nilang i-contest. Aabutin daw na 7 araw bago matanggap ng NCAP violators ang notice of violation sa kanilang registered address. Ang multa ay pwedeng bayaran sa online platform ng Land Bank, mga bayad center, opisina ng MMDA at e-wallet tulad ng Maya. Pagdating naman sa EDSA Rebuild, lane by lane ang magiging sistema ng pagsasaayos ng kalsada. Uunahin ang busway hanggang sa makarating sa outermost lane. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang mga commuter sa katakot-takot na traffic. Mahirap po talaga kasi kailangan mong gumising ng mas maaga, mag-prepare ng maaga, tapos babiyahe makikipagsapalaran ka pa sa maraming pasahero, may pagsiksikan. Mas matraffic po yun yung magiging problema. Baka abutin ka ng 3 oras. Ayon sa isang grupo ng mga manggagawa, dapat kinonsulta muna ang mga dumadaan sa EDSA bago simulan ng EDSA Rebuild. That's 2 years of suffering. So, hindi ba dapat pinapaliwanag sa publiko, una, paano ba may ibsan ang suffering ng mga kasama natin na ngayon ay nagsasuffer na at lalala? Inilatag na rin ng MMDA ang mga alternatibong ruta na dadaanan ng mga motorista habang inaayos ang EDSA. May rerouting scheme din sa southbound na dadaan sa Skyway Stage 3. Bukod sa pagdadagdag ng 100 bus sa EDSA busway at train sa MRT, pinag-aaralan din ang paggamit sa mga nakatenggang Dalian trains. Bukod sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3, posible ring gawing libre ang toll sa NLEX connector sa gitna ng EDSA Rebuild. San Miguel would offer Stage 3 of Skyway na free. I think we also have a connector. Maybe we should do the same thing. I have to talk to our tollways. San Miguel has taken the lead there, and it was a good lead that they've done, and I think we should follow.
Ipinagpapasalamat naman niya ng DOTR. We're so thankful po kay Mr. Manny Pangilinan sa kanyang pagkusang mag-offer na pwede din nating ilibre yung elevated tollway ng Metro Pacific Tollway Corporation, yung parte ng SLEX-NLEX connector. Ito talaga pinakamataas na antas ng bayanihan, ika nga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Si MPTC Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Matagumpay na nairaos ng ating ito coalition ang kanilang concert sa dagat malapit sa Pag-asa Island. Pero hindi pa rin nawala ang banta ng mga barko ng China. At live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, kayo ba'y pauwi na? Bok, kasalukuyang bumabiyahe na kami pabalik ng Maynila kasunod ng matagumpay na konserto malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ng atin ito coalition. Yes, pauwi na kami, Bok. Yan ay sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Naging hamon din ang ulan at malalaking alon habang nasa biyahe. Sa gitna ng karagatang pinag-aagawan, tila mas naging makabuluhan ang pagkanta ng Lupang Hinirang sa konsyerto ng atin ito koalisyon sa tapat mismo ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa bawat linya, mistulang inukit muli ang ating soberanya. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin ibibigay. Mga local at international artists ang nagtanghal sa kauna-unahang konsyerto sa dagat. Kasama dyan ang P-pop group na Horizon na pinili raw gamitin ang kanilang tinig sa pagmulat dahil hindi lang sila mga mang-aawit kundi kasama rin sa pagkikibaka. Ngayong nataon sa National Flag Day sa araw ng watawat, sining ang naging sagwan, musika ang naging bandila at ang mga alagad ng sining, sila ang naging bagong tinig ng paninindigan. Sa gitna ng laot, isinasabuhay ang mensahe na ang West Philippine Sea atin ito. Habang papalapit kami sa Pag-asa Island, 3 barko ng China Coast Guard at nasa 22 militia vessels nito ang naispatan ng PCG na nakapalibot sa isla at mga sandy cay. Sa kabila nito, hindi naging balakid sa biyahe ang magdamag na pagbuntot ng mga naunang barko ng China sa TS Kapitan Felix Oka. Tanghali kanina nang marating ng barko ang territorial waters ng Pag-asa o nasa 2 nautical miles mula sa isla. Isa ang peta sa naging bahagi ng civilian mission. Ay pagpapakita dun sa ating mga frontliners, fisher folks, and mga coast guards and all that na hindi sila nag-iisa, na meron silang ka-aliado, kaagapay doon sa buong pagharap sa usapin ng West Philippine Sea. Kasama rin sa misyon si Kiko Aquino D, pamangkin ng dating Pangulo Noynoy Aquino na nagdala sa Pilipinas sa tagumpay sa The Hague noong 2016. Yung arbitral ruling sa West Philippines is isang napakalaking legacy ng Tito Noy ko. I think it was very important na sumama po tayo dito. Wala man daw balak pumasok sa politika, di gaya ng kanyang Tito Noy, Lolo Ninoy at Lola Cory. Hindi raw ito nangangahulugang wala na sa kanyang dugo ang malasakit sa bayan. Na-feel ko talaga yung urgency ng mission natin ngayon na kailangan talaga nating ipaglaban yung atin. Sinalubong ng mga mangingisda mula sa Pag-asa Island ang pagdating ng aming barko. Bukod sa konsyerto, namahagi rin ng ayuda ang atin ito coalition sa mga mangingisda. Kabilang ang higit 200 litrong krudo para sa 11 bangka ng mga mangingisda sa Pag-asa Island. Bok, kahit pauwi na kami, siniguro ng Philippine Coast Guard na magbabantay pa rin sila at may mga naka-escort pa nga rin na PCG vessels sa atin. Hindi na rin nakalapit pa yung mga barko ng China pero patuloy na nagmamatsak sa malayo. Bok. Maraming salamat at in kay Jan Gio Robles.
Pinagsusumiti ng courtesy resignation ng mga matataas na opisyal ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC. Kasunod ng pagpaparesign ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Base sa inilabas na notice ng GOCC, sakop ng utos ang mga non-ex-officio chairpersons, chief executive officers, pati appointive directors, trustees at members ng GOCC governing boards. Dapat daw naka-address kay PBBM ang courtesy resignation at isusumiti sa opisina ng executive secretary. Naninindigan ng hepe ng Armed Forces of the Philippines na walang mangyayaring kudeta sa kanyang liderato. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner na hanggat siya ang Chief of Staff, hindi niya hahayaang magkaroon ng pagkaklas laban sa gobyerno. Nanatiling matatag, profesional at tapat daw ang sandatang lakas sa chain of command at sa konstitusyon. Sinabi ito ni Bronner sa gitna ng muling paglutang ng mga balibalitang pagkaklas mula sa hanay ng AFP. Tila may milagrong nangyayari sa imbornal na ginagawa umanong motel sa Makati City. Kung minsan daw inaabot ng kalahating araw ang mga tumatambay sa drainage. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mula sa imbornal, isang lalaking mahaba ang buhok ang lumabas. Nagulantang ang mga motorista at ilang nakakita sa kanto ng V.A. Rufino at Adelantado Street sa Makati City. Pagkalabas ng drainage, kumaripas ng takbo ang lalaki. Instant viral siya. Nakuhanan pa ng video ang loob ng masikip na imbornal. At kanina, pinuntahan ng News 5 ang naturang drainage. Sementado na ngayon ang bahagi nito at hindi na makakalusot ang tao. Napag-alaman din namin mula sa isang secure-on na meron daw pala talagang mga tumatambay sa imbornal. Binansagan nga yan ng ilan bilang drainage motel. Hindi lang yan isang beses, marami na ang pumupunta dyan. Napapayat sila, sir. Pag nasa loob na sila, mga kalating araw bago sila lumabas. Kahit masikip ang loob ng imbornal, may mga pagkakataon, dalawa ang nagkakasya dito. Dami yan sila dati, hindi lang 4. Ngayon, may babae 2. Pumupunta dyan, tapos yung bading. Mga kalakal boys din yung iba eh. Nag-iimbestiga na Makati City Police tungkol sa mga tambay ng imbornal. Tinitingnan din daw nila ang posibilidad na ginagawa itong drug den. Ininspeksyon na rin nila ang drainage. Sa nakita natin, may yung mga kutingting, kinukutingting niya sir ng mga maliliit na ply, sira-sira na yung mga wires na maliliit na pinutol-putol sa dya at may yung mga damit na at saka bag na mga tela na bag na madudumi talaga as in talagang parang taunan na ito na ginagawa niyang parang bahay-bahayan niya doon. Sinubukan din ng mga pulis na hanapin na lalaki sa viral photos pero bigo sila. Patuloy namang magbabantay ang mga otoridad para masigurong wala nang makakapasok sa drainage motel. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. Mula sa Purok Paraiso, mapapadpad si Totoy Bato sa bagong paraiso para sa mas matitinding bakbakan. Rambol agad ang bumungad nang bisitahin ng News 5 ang mismong filming set niyan. Bukod sa pag-level up ng istorya, meron ding mga ilang bagong katropa sa serye. Gaya ni award-winning actor Gold Aceron as Onyx. Abangan sila at ang intense action scene sa Totoy Bato, 7:15 p.m. sa primetime Primera Block ng TV5. Pag sinushoot mo tong place na to, parang naaamoy mo na yung eksena eh. Even the people, yung binabati nila ako kanina, Totoy, Totoy. So nakakatuwa, I mean, gives you energy kahit sobrang init, kahit sobrang nakakapagod. Bakante ngayon ang titulong Miss Grand International 2024. Ang kinoronahan kasing si Rachel Gupta, binitawan ang trono. Sabi niya, desisyon niya ang bumaba sa pwesto. Pangarap niya raw ang maging beauty queen. Pero makalipas ang ilang buwan, puro raw katoksikan, nasirang pangako at mistreatment ang natanggap niya. Idedetalye niya raw sa isang video. Sa huli, humingi siya ng compassion sa kanyang friends at supporters. Sabi naman ng pamunuan ng MGI, hindi bumaba sa pwesto si Rachel, kundi binawi sa kanya ang corona. Bigo raw kasi siya sa kanyang tungkulin, gaya ng pagpasok sa proyektong walang agreement sa MGI at ang hindi pagsipot sa ilang event. Pinasasauli na ang corona within 30 days. At ang posibleng pumalit kay Rachel ay ang first runner-up ang pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza.
Ganyan din kainit ang iba ko pang chika mamaya kaya walang BBTO. Susunod, mga sasakyan nagkarabola sa Cainta, Rizal. Rider na bagsakan ng mga bato mula sa tumagilid na truck sa Davao City. Reklamo ng paniningil ng dobleng pamasahe pag mataba, dumarami. At kilalanin ang bagong Harry, Hermione at Ron's upcoming Harry Potter series. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ala, nauwi sa suntukan ang dapat sanay Zumba session sa Coronadal sa South Cotabato. Nagkapisikalan at nagkasigawan ng dalawang instructors. Punot dulo raw niya ng Fitness Association na nahati sa dalawang paksyon. Idagdag pa ang awayan sa pwesto kung sinong mauunang mag-Zumba. Ang ending, walang naganap na Zumba. Sa pool sa CCTV ang karambola ng 4 na sasakyan sa Cainta, Rizal. Pasimulo ng disgrasya ang driver ng jeepney na umaming nakainom. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo, exclusive. Nakatigil ang itim na SUV na ito sa kahabaan ng Felix Avenue sa Cainta, Rizal mag-aalas 9 kaninang umaga. Maya-maya, isang humaharurot na pampasaherong jeep ang biglang tumumbok at bumangga sa SUV. Sa lakas ng impact, nabangga ng SUV ang puting kotse na nasa kabilang lane. Habang ang kotse naman, nasagi ang isang motorsiklo sa gilid. Basag ang harapan at likurang bahagi ng SUV. Wasak naman ang unahan ng jeepney. Dito sa mismong bahagi ng Felix Avenue nangyari yung aksidente kaninang umaga. Ang jeepney may rutang Santa Lucia patungong Binangonan. Ayon sa mga otoridad, hindi naman daw accident-prone ang areang ito, kaya't posible raw na may naging pagkukulang o kapabayaan ang jeepney driver. Ayon sa Cainta Police, sobrang bilis raw talaga ng patakbo ng jeep. Napag-alamang nakainom pala ang tsuper nito bago siya pumasada. Ang SUV naman, naka-full stop raw sana para lumiko sa isang village. Na-lose daw siya ng brake, so siyempre siya sa amin sa evaluations namin, no, totally yung admittedly, sabi niya naman sa amin kanina, nakashut daw siya kagabi. No, siyempre siguro, gawa na meron pang epekto ng liquor sa katawan siya, baka nag-way para magkaroon ng malaking aksidente. 7 ang sugatan, pero agad naman silang nakalabas sa ospital. Ang driver ng jeep, todo tanggi pa noong una, pero kalaunay umaming nakainom nga. Pagtapa ko sa preno, hindi kumagat agad kinakabig ko, tumama na hindi na nakayanan Pero sir, nakainom po ba kayo ng time na yun? Hindi, nung alas 12 po, natulog na ako. Manghinala po sana ako ng tawad kung kayang patawarin. Hawak na ng mga pulis ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Nabagsakan ng mga bato ang isang rider matapos sumagilid ang isang truck sa Davao City. Pahirapan din ang pagsagip sa truck driver. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nagulangtang ang mga nakatambay sa motor shop na ito sa barangay Tamugan sa Davao City nang biglang tumagilid ang dump truck sa kanilang harapan. Saktong may dumaang motor. Nahagip yan ang mga malalaking batong karga ng truck. Pahirapan ang pagsagip sa truck driver na naipit. Isinugod siya sa ospital kasama ng rider na nadamay. Nagpapagaling na sila ngayon. May nadamay ding 2 nakaparadang tricycle at isang bahay. Galing umano ang dump truck sa quarry site doon sa itaas na bahagi ng lugar at nang pababa na ito ay bigla umanong nawala ng preno ang driver hanggang sa tumagilid ang truck doon sa gitna ng kalsada.
Parang nabigatan yung truck sa karga-karga niyang mga bato, sand and gravel, and kaya yung yung truck, natumba yung truck, saka yung mga bato na dala-dala ng truck, ma'am, is napunta doon sa motorcycle. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property ang truck driver. Sapul din sa CCTV ang pagbangga ng isang trailer truck sa isang car display center sa Bagua Playa, Davao City. Ilang saglit pa, sumabog ang trailer truck. Hindi na nakuna ng CCTV pero nahagip din ng truck ang isang burger house. Lumalabas na nakaidlip ang driver ng trailer truck. Sugatan siya sa pagsabog. Wala namang ibang taong nadamay sa aksidente. Mahaharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hindi alintana ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas mababa niyang trust rating sa Pulse Asia kumpara kina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ng Pangulo, hindi dapat ibinabase ang mga impormasyon o opinyon sa iisang survey lamang. 3 puntos ang itinaas ang trust rating ni PBBM nitong Mayo na 32%. Bumaba naman ng 7 points si VP Sara na nakakuha ng 50%. Ayon pa sa survey, mas marami pa ring may tiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakuha ng 63%. Imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Samantala, nanindigan si PBBM na wala siyang kondisyong susundin sa pakikipagbati sa mga Duterte. Mas maigi raw na harapin nila pareho ang pinagmulan ng kanilang problema. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Eh, wala pupuntahan na. That's not reconciliation. Arestadong 62 taong gulang na babaeng nagtangkang magpuslit ng iligal na droga sa NAIA Terminal 3. Papuntang Bacolod City ang ginang nang maharang sa security screening ang kanyang hand carry bag. Natagpuan sa loob ang higit 2 kilo ng shabu na nasa kahon ng formula milk. Nagkakalaga ng higit 13 milyong piso ang nasabat na droga. Sa Quezon City naman, timbog ang isang high-value individual sa buy-bust operation ng mga pulis. Nakumpiska ang 2 kilo ng shabu na may halagang higit 13 million pesos. Naharap ang mga inresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Binabash ang influencer na si Yulin Castro o mas kilalang pambansang Yobab dahil sa nakakaintriga niyang food review. Dami. Out of all of you, all of you, walang masarap. Sa kanyang TikTok video, wala raw masarap sa lahat ng kinain at drinks nila sa isang coffee shop sa Iloilo. Nagmura din siya dyan. Binasya ng ilang netizens at nakarating din ito sa may-ari ng kainan. Say ng management, tanggap nila ang feedback ni Yobab pero hindi raw katanggap-tanggap ang masakit na pagmumura ni Yobab sa inihain nilang pagkain. For 20 years, ngayon lang daw sila nakatanggap ng ganoong feedback. Mas maigi raw na sinabi ito ng personal at mas maayos sa kanilang staff. Nangako naman ang coffee shop na mag-grow sila mula sa feedbacks na sincere at may respeto. Susunod, Pangulong Marcos, kumpiyansang kayang ipagpatuloy ng kanyang pamahalaan ng 20 pesos na bigas hanggang 2028. LTFRB may babala sa mga naniningil ng doble na pamasahe sa mga matatabang commuters. At singer na si Maki, bigla na lang inakyat ng isang fan habang nagpa-perform. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na mapaninindigan ng kanyang administrasyon ang 20 pesos na kada kilo bigas hanggang 2028. Sabi niya, panoorin daw natin kung paano niya yan gagawin. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way to do it. Ito ang kumpiyansang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsasabing hindi kayang ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas. Katunayan, nakahanap na raw ang pamahalaan ng paraan kung paano ito gagawin. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng bilateral deals sa iba't ibang bansa para hindi na pabago-bago ang presyo ng bigas. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin. Wala tayong ganun noon eh. Kaya't kaya na natin gawin yung 20 pesos. Para naman palawakin pa ang programa, nagkasundo ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment na ibebenta na rin nila ang 20 pesos na bigas pati na sa mga minimum wage earners. Sa susunod na buwan ito target ipatupad. Sa ngayon, mga mula sa tinutukoy na vulnerable sectors lang muna ang pwedeng bumili ng murang bigas ng gobyerno. Kabilang dyan ang indigents, senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Kanina rin ininspeksyon ni PBBM ang stock ng 20 pesos na bigas sa bodega ng National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Kinausap niya rin ang mga magsasakang umaaray sa pambabarat ng mga traders sa kanilang palay. Dito siniguro ni PBBM na tuloy ang NFA sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Nandiyan ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta para sa mga pataba, payuda, pesticide. Pinag-aaralan naman ngayon ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng floor price o limit sa pinakamababang presyo ng palay. Ito ay para maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng palay na ikinalulugi ng mga magsasaka. Kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi tayo makapagplano na maganda eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Hindi na makakaupo sa pwesto si Porac, Pampanga Mayor-elect Jing Capil matapos siyang i-disqualify ng COMELEC Central Luzon. Nag-ugat ang disqualification case dahil sa umunoy koneksyon ni Capil sa operasyon ng iligal na pogo sa Porac. Dahil sa naging desisyon ng COMELEC, ituturing na stray votes ang mga nakuhang boto ni Capil. Kaya naman ang katunggali niyang si Michael Tapang na nakakuha ng ikalawang pinakamataas na boto ang uupo bilang alkalde ng Porac. Wala pa namang pahayag dito si Capil. May babala ang LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na naniningil ng doble ng pamasahe sa mga matataba. Bawal po yan at posible kayong pagmultahin. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Porket mataba, doble ba dapat ang singil sa pamasahe? Ang ilang pasaherong nakaranas niyan, aminadong plus size sila. Pero masakit daw na ipamukha pa yan sa pampublikong transportasyon. Hindi ko naman nga po talaga sinasadya na parang ma-occupy talaga yung seat na hindi ko naman dapat talaga ma-occupy. Nakaka-offend siya sa akin bilang estudyante, bilang tao na rin po. Tao rin kami na may pangangailangan. Hindi rin kami mayaman para magbayad ng doble. Kaya po dapat sa katulad namin na medyo may katabaan, that normal lang po yung bayad. Ramdam ko naman kung talagang kailangan, okay lang po. Offending po sa akin, pero i-favor kung kailangan naman po, okay lang. Hindi naman po ako nagreklamo or something. Kung kailangan singilin po, okay lang naman. Pero tama nga bang singilin ng doble ang pasaherong plus size? Tinanong namin ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ito ang kanilang sagot. Ang bayad ng pasahero ay isang tao lang. Kasi isang pasahero, isang tao. Diba? Ngayon, kung ang pamasahe na yun is regardless of your size, regardless of your appearance, no? Hindi kasi base yung pasahe sa gross weight ng tao.
Ayon pa sa LTFRB, dumarami ang reklamo ng overcharging o yung paniningil ng doble sa isang pasahero kaya naman naglabas sila ng paalala. Labag yan sa batas at may multang 5,000 piso. Maaari ring matanggalan ng prangkisang driver na paulit-ulit lalabag dito. Para naman sa pasaherong makakaranas ng diskriminasyon o dobleng singil sa pamasahe, maaari magsumbong sa LTFRB Hotline 1342 sa email na nasa inyong TV screen, pwede ring mag-message sa social media pages ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Welcome to the world sa Young Daes. Ipinasilip ng mag-asawang Megan Young at Michael Daes ang kanilang firstborn. Sa video na pinost ni Michael, ibinahagi niya ang journey ng pagbubuntis ng misis. Hanggang sa isilang na nga si baby Daes. Super cute ng kanilang panganay. Ang caption nga riyan ni Michael, and I quote, "An explosion of overwhelming emotions. New chapter unlocked." End of quote. At hango nga sa lyrics ng song na ginamit sa video ni Michael, talaga namang ang skin and bones ni baby turn their family into something beautiful, and we know they love baby Daes so. Red flag para sa singer na si Maki, ang isang fan na bigla na lang umakyat sa stage habang siya ay nagpe-perform. Baba ka, ate! Nashook at nahinto sa pagkanta si Maki nang umakyat sa stage ang babaeng yan na may dalang phone. Tumakbo palayo si Maki at pinababa niya ang fan na gusto palang makipag-selfie. Pumayag din naman sa huli si Maki at nagpatuloy siya sa pagkanta. Maraming fans ang naalarma sa behavior ni ate girl. Pero say ni Maki sa ex, okay naman siya. Yun nga lang, sabi niya, kahit gustuhin niyang makipag-picture sa fans at hawakan ang kanilang kamay, may tamang panahon pa rin daw para dyan. Abangan, Madre sa Brazil, nagpakitang gila sa pagbi-beatboxing. At bagong trio ng binubuong Harry Potter series ni-reveal na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasilip sa isang special event bago mapanood ang upcoming Season 2 ng One Piece live-action series. Next up, the Grand Line! Sa teaser, nagsama-sama ang Straw Hats crew para sa isang slumber party. Ang additional details para sa release date and more characters malalaman sa Tudum live event ng Netflix sa May 31. Inaasahan ding ipapakilala na ang doktor ng crew na si Tony Chopper. Sa ngayon, natapos na raw ang filming para sa One Piece Season 2. Ni-reveal na ang bagong trio para sa Harry Potter The Series. Si Dominic McLaughlin ang gaganap bilang ang wizard na si Harry Potter, habang si Arabella Stanton naman bilang Hermione Granger at Alastair Stout bilang Ron Weasley. Nauna nang ni-reveal ang ibang cast na gaganap bilang Minerva McGonagall, Severus Snape, Albus Dumbledore at Rubeus Hagrid. Magsisimula na ang shooting this year at target ng ipalabas sa 2026 or 2027 sa HBO Max. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid.
At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, viral ang isang madre sa Brazil. Panalo sa netizens ang kanyang beatboxing. Rapaz, que é isso? Yan po si Sister Maricel. Guest siya sa isang show. Kasama niya nagpakitang gilas ang isang sister at isang pare na sinabayan ng sayaw ang kanyang beatboxing. Uy, bok na sorpresa ang internet sa special skills ng madre. Instant superstar na siya ngayon. Patunay na kayang makipagsabayan ng simbahan sa modern world. Sino nga hamon kay sister? Si Johnny. Si Johnny ang hamon. Kaya na, nakikita ko inumpisa mo na Oh, ingat. Parang iba yung dating, no? Parang iba yung lumabas sa akin. Sounds like. Sounds like. Pero ang galing nila pati yung isa. Magaling sumayaw si sister. Tsaka si father. Nakasutana pa Nakatawa. Siguro nilang i-beatbox yun, no? Knocking on heaven's door. Wow! Tsaka Stairway to Paradise, man. Stairway to Heaven. To Heaven. Paradise. Anyway, sige, practice pa, sister. Ayan po ang 45 nitong paghimay sa malaking headlines. Oh, sabi ng marunong mag-beatbox, Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Hindi ko gagawin dito, no? Makabigay ng advice. Gawin niyang kasagga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingaw. Magandang gabi. Ayaw patan.